Love Serye TV. Mr. Billionaire Stayed to Forever. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. 30 minutes pa bago matapos ang lunch break ni Mahal. Pero kinuha niya na yung cellphone at binisita ang paboritong blog site. The Love in the Air, na pagmamayari ng babaeng nagtatago sa codename na Trina. Puro tungkol sa pag-ibig at pakikipagrelasyon ang laman ng blog. Mababasa rin doon ang mga pinagdaraanan ni Trina para sa one-sided love niyang si Peter. Of course, Peter was a code name as well. Hindi nila alam kung sino ba sa dalawa ang personal. Mahal was curious. Kahit ang mga naging kaibigan niya sa Love in the Air ay naka-curious din kung sino ba sina Trina at Peter. At maging si Captain, ang lurker/commentator ng blog. Napansin ni Mahal na tuwing magko-comment si Captain, ay sinasagot lagi ni Trina. Para bang magkakilala sa personal ang dalawa, and not in a good way. Nang makitang walang bagong blog post si Trina, ay binuksan ni Mahal ang project. Ito yung page ng blog. Mahigit 3 buwan na rin mula nang gawin ni Trina yung project. Kung saan nagbibigay ng payo si Trina, wala pa rin. Mahinang sabi ni Mahal. Ang una at pangalawang project ni Trina ay naging successful ang love life. Inaabangan ni Mahal ang ikatlong project nito, pero wala pa rin hanggang ngayon. Kaya binibisita na lamang niya ang chatbox. Bigla siyang may naalala. Dali-dali nag-type sa pinindot ang enter button. May nakakakilala ba rito kay Mario? Wonderbee, me. OMG, nababasa niyo ba yung latest novel niya? Ang hot. Ang hot ni Amaris. Yes, I love Amaris. Kaya hinahanap ko si Roy na nabanggit sa first page. May kilala ba kayong Roy? Stalker. Haha. Why? Nanlaki ang mga mata ni Mahal na makitang nireplyan siya ni Trina. Bihira itong mag-reply sa chatbox tuwing tanghali. Tuwing madaling araw kasi ito active. Gusto kong makilala si Roy. Grabe. Yung pagkakadescribe sa kanya ni Mario, oh my God, my ideal man. Stalker, uy. Little Arena. Try looking at Little Arena. The hell hook. Bakit nandito ka na naman? He, ano yung Little Arena? Hindi na nakapag-reply si Mahal dahil nagsidatingan na yung kasamahan niya sa trabaho. Ibig sabihin, work mode na. Pero inilista na yan sinasabi ni Trina at ni Captain. Little Arena. Little Arena, lugar yan para sa mga tennis player and tennis enthusiasts sa Zambales. Bakit mo na itanong? Kumislap sa tuwa ang mga mata ni Mahal nang marinig ang sinabi ng kaibigan at office mate na si Naya. Editor si Naya sa lifestyle section ng magazine. Ikinuwento ni Mahal ang lahat, mula sa bagong nobela ni Mario kay Amaris, sa Love in the Air hanggang sa Little Arena. Oh, baka member ng Little Arena si Roy. Kilala siya ni Trina, ganon? Nagkibit balikat si Mahal. Parang member ng Little Arena sina Trina at Captain. Lumiwanag ang mukha ni Naya. Kagaya ni Mahal ay follower din ng Love in the Air ang babae. Matagal na nitong gustong malaman kung sino si Trina at si Captain. Si Mahal naman, hindi gaano. Sapat na sa kanya na magbasa ng mga post. This is great. Ito yung first hint na ibinigay ni Trina tungkol sa sarili niya. Umayos ng upo si Naya at saka siya hinawakan sa magkabilang braso. Sasamahan kita this weekend sa Little Arena. Hahanapin natin ang Roy mo. Lumapad ang pagkakangiti ni Mahal. Kahit na ba may ibang agenda si Naya, okay na rin. At least may kasama siya sa journey sa paghahanap kay Roy. Kapag nakita at nakilala niya si Roy sa Little Arena, well, it must be fate. Of course, she was making a move to make that fate possible. She should, right? Inilibot ni Mahal ang paningin sa paligid. Nasa main building sila ng Little Arena. May kausap na lalaki si Naya. Ngayon lang niya nalaman na may kakilala palang member ng Little Arena ang kaibigan. Open para sa lahat ang Little Arena. Mahigpit ang security pero walang limit kung sino makakapasok. Kaya lang kinakausap ni Naya ang kakilala nito ay para makita agad nila si Roy. Si Naya naman ay nagtatanong tungkol kay Trina. Habang hinihintay si Naya, ay lumapit si Mahal sa makitang electronic bulletin board. Familiar sa kanya yung logo. It was Trina's Love in the Air blog. Tama nga sila ni Naya.
Ang naisip na may koneksyon si Trina sa Little Arena. Wala sa sariling pinindot ni Mahal ang love air blog. Nagbabasa siya ng mga comment ng lapitan ni Naya. Kasunod ang kausap na lalaki. Nag-peace sign si Naya. Dito tayo matutulog mamaya. Bukas na tayo babalik sa Maynila. May hotel naman dito. Sabi nito bago siniko ang katabing lalaki. Meet my childhood friend, Fritz, friend/office mate ko. Si Mahal. Inilahad ni Fritz ang palad na kaagad tinanggap ni Mahal. Ikaw pala naghahanap kay Roy. Nakangising sabi ng lalaki. Naningkit ang mga matang binalingan ni Mahal si Naya. Bakit mo sinabi? Tumawag at tumatawang tinapik ni Fritz sa ulo si Mahal. There. Nasabi ko bang kaibigan ko si Roy? Sa isang university kami nag-aral at member kami ng iisang club. Oh, anong club? Tanong ni Mahal. Stripers Club. Seryosong sagot ni Fritz. Nanlaki ang mga mata ni Mahal pero agad ding napasimangot nang biglang tumawa ng malakas si Fritz. Sapo-sapo pasad siya ng pahirin ang gilid ng mga mata. Nakakatawa yung reaction mo, Mahal. Sabi nito. Masaya ako na paligaya kita, Fritz. Sarcastic na sabi ni Mahal. Salamat. Nakangiting inakbayan ni Fritz si Naya. Halika. Alam ko kung nasaan ngayon si Roy. Nang magsimula maglakad si Fritz ay sumabay si Mahal. Lumabas sila ng building at dumiretso sa loading and unloading station. Saka sumakay sa isang nakaparadang shuttle. Saan tayo, boss? Tanong ng driver. Open court, lot 15, Manong. Charge this to me, sagot ni Fritz. Nandun sina Sir Roy at Sir Cade. Si Roy nga din ang sadya namin, Manong. May manliligaw kasi sa kanya. Nag-init ang magkabilang pisngi na tinapik ni Mahal si Fritz sa braso. Shut up. It's okay. Sanay na kami dinadayo ng fangirls dito. After all, we're Triple H. Hot, handsome, and have a lovable. Natawa na lang si Mahal ng batukan ni Naya si Fritz. Masyado kang corny at mayabang. Liitan mo naman ng konti yung ego mo. Nagsasabi lang ako ng totoo, Naya. Huminto ang shuttle sa tapat ng isang open court. Bigla na lang kinabahan si Mahal. Ilang minuto na lang ay makikilala niya na si Amaris, also known as Roy. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa shoulder bag. Sa loob ng bag ay ang pocketbook na sinulat ni Mario, kung saan ang bida ay si Amaris. Gusto niyang papirmahan kay Roy ang libro. Bumaba na sila ng shuttle. Open court ang pinuntahan nila pero may divider barrier. Netting na nakapalibot sa court para proteksyon sa lumilipad na bola. Dumaan sila sa pinto. This is it, sabi niya sa isip. Roy, may bisita ka. Sigaw ni Fritz para gawin at agawin ang atensyon ng isa sa dalawang lalaki naglalaro ng tennis. Tiningnan ni Mahal ang dalawang lalaki. Napalunok siya nang matitigan ng maigi ang mukha ng mga ito. You? Galit na sigaw ng isa sa mga lalaki habang nakaturo sa kanya. Yes, me. Alanganin sabi ni Mahal. Hopefully hindi ito si Royce niya. Magkakilala na kayo ni Roy? Oh well, hindi makatingin ng diretso si Mahal kay Roy. Pumunta sila sa Sweetheart Chance, isang restaurant na matatagpuan sa main building. Akala ko ba hinahanap mo si Roy, Mahal? Paano kayo nagkakilala? Tanong ni Fritz. Hindi sumagot si Mahal at napalabi na nag-eskandalo sa restaurant. Yung sinasabing two-timer Roy at bakla. Siya yon, singit ng katabi ni Roy na nalaman ni Mahal na si Cade ang pangalan. Ito rin ang lalaking napagkamala niyang boyfriend ni Roy. Pasimpleng tiningnan ni Mahal si Roy. Ang sama ng tingin ng lalaki. Tumawa sina Fritz at Naya. Nag-init ang pisngi ni Mahal. It was misunderstanding. Defensive na sabi niya. Umirap lang si Roy saka nagbuga ng hangin. Mahal was totally disappointed. Ibang-iba ang lalaki sa Amaris na karakter sa libro ni Mario. Mali rin na nag-assume siyang ito at si Amaris ay iisa dahil nagkakadedicate kay Roy ang libro. Still, it was a big disappointment. Napabuga ng hangin si Mahal habang hinahalo yung shake. Pero hinahanap ka ni Mahal, Roy, sabi ni Fritz. Nakataas ang kilay na binalingan ni Roy si Mahal. Never mind, disappointed na ako. Nakalabing sabi ni Mahal. Ha? Si Naya nagpaliwanag. May nabasa kasing novel si Mahal. Nabanggit si Roy sa first page at na-curious itong kaibigan ko, kaya hayan, hinahanap ka. Ibinuka ni Roy ang kanang palad. Naguguluhan man itinanggap iyon ni Mahal.
Pinanlakihan siya ng mga mata ng lalaki bago binitawan ng kanyang mga kamay. Nasaan yung libro? Tanong ni Roy. Nilabas ni Mahal yung pocketbook at inabot sa lalaki. Binasa ni Roy ang author's note. Ikaw yan, hindi ba Roy? So kilala mo si Mario? Wala akong kilalang romance writer. Kinuha ni Cade yung pocketbook at binasa rin yung author's note. Kilala ka niya Roy. Alam niyang broken-hearted ka eh. Hindi sumagot si Roy. Halata nag-iisip. Maya-maya ay umiling. Wala talaga akong kilalang romance writer, except sa girlfriend ni Neil. Pinukpok ni Fritz ang mesa. Si Karen. Hindi ba alam niya ang tungkol sa pagiging broken-hearted mo, Roy? Baka siya si Marion. No? Primrose. Ang pen name ni Karen. Pinaglipat-lipat ni Mahal ang tingin sa tatlong lalaking nag-uusap na para bang nakalimutan na yung presensya nilang dalawa ni Naya. Naguguluhan pinalingan niya ang kaibigan. Uwi na tayo, Naya. Mahinang sabi ni Mahal. Si Roy ay pinunta mo rito, hindi ba? Mahina rin tanong ng babae. Hindi ko na siya crush. Hindi ko na siya type. Huwag ka mag-alala, hindi rin kita type. Singit ni Roy. Nainis si Mahal sa nasaling na pride. Alam ko, si Cade kasi ang type mo. Sabi niya sa kangumisi. Tumalim ang tingin ni Roy. Tumawa si Cade. Pasensya ka na, Roy, pero hindi kita type. Binatukan ni Roy si Cade. Habang kumakain ay paminsan-minsan pinagmamasdan ni Mahal si Roy. Gwapo ang lalaki. Maputi. Matangos ang ilong at mapupula ang mga labi. Matangkad. O siguro ay maliit lang si Mahal compared sa iba kaya higante ang tingin niya kay Roy. Iniiwas niya ang tingin sa lalaki na magtama ang kanilang mga mata. Parang iba yung shade yung mata ng lalaki. She wasn't attracted to him. She was everything her ideal man was not. She would admit he was handsome but that was it. Hanggang dun lang yon. Naghihintay pa rin ako sa sorry mo. Isang balde ng kahihiyan yung inabot ko dahil sa'yo. Nainis si Mahal. Balak talaga niyang humingi ng tawad sa lalaki pero hindi niya gusto ang tono nito. Maliit na babae siya pero mataas ang pride. Hindi siya natatakot na humingi ng tawad pero ang ayaw na ayaw niya ay yung ipinamumukha pa sa kanya na nagkamali siya. Sorry your face. Nakairap na sabi niya. Why do I even bother? Mahinang tanong ni Roy. Kung nakakain lang ang disappointment, busog na si Mahal. Mananatili lang na si Amaris sa pocketbook ang gugustuhin niya. There was no way in hell she would like this Roy. Ang type ni Mahal ay iyong lalaking seryoso, suplado, malamig at hindi namamansin. Tapos papasok siya sa buhay ng lalaki. Siya ang tanging makikita ng ngiti nito. Tutunaw na yelo na nakabalot sa puso nito at nag-iisang babae sa puso nito. Ganon si Amaris sa nobela ni Mario. Kaya nga, nang maisip na sina Roy at Amaris ay iisa, gusto talaga niya makilala si Roy. Sa edad ni Mahal na 23, wala pa siya nagiging boyfriend. Siguro dahil sa standard at ideal man niya. But she only wanted the best for herself. Kung papasok na rin siya sa isang relasyon, dapat doon na kung anong gusto niya. Hindi man kabaligtaran ni Amaris si Roy, hindi pa rin kagaya ni Amaris ang lalaki. Nakita ni Mahal kung paano kumilos si Roy. Kahit naiinis sa kanya, maaliwalas ang aura ni Roy habang kausap ang mga kaibigan. Ngumingiti, nakikipagbiruan, nakikipag-asaran. Sa kabila niyon, napansin ni Mahal ang lungkot sa mga mata ng lalaki. Pero wala siyang pakialam doon. Hindi ito pasado sa kanya. Sabi nga ni Roy, hindi rin siya type nito. As if I care. Mahina sabi niya. Wi-Fi zone ng buong Little Arena, kaya nang walang magawa sa Facebook ay bumisita uli siya sa Love in the Air at tumiretso sa chatbox. Disappointed match ako. Hu. Bakit? Nakita ko na si Roy sa personal. Hindi siya kagaya ni Amaris. Sad life. Baka naman kasi love life niya yung kinuha ni Mario, hindi yung ugali niya. Baka nga. Akala ko pa naman siya na yung soulmate ko. Baka siya na nga. Nabubulagan ka lang dahil sa standards mo. Grabe, kilabutan ka. Nasa Little Arena ka? Yep. Try mo yung milky coffee sa Coffee Cat. Masarap. Marami bang gwapo sa Little Arena? Sige, hanapin ko yung Coffee Cat. Thanks. And yes, maraming gwapo. I met 3 already. Si Fritz, Cade, and yes, si Roy. Napatingin sa orasan si Mahal dahil sa pagpupumilit ni Naya. Magpapalipas sila ng gabi sa Little Arena. Inoff ni Mahal yung internet ng cellphone saka sinipat ang sarili sa full-length mirror. Maayos pa naman yung itsura niya.
Pagkatapos mag-ayos ay inilak niya na yung pinto gamit ang card key saka bumaba ng hotel. Dahil katabi lang ng main building yung hotel, hindi siya nahirapan sa paghahanap ng coffee. Karamihan kasi ng mga restaurant, cafe at iba pang mga establishment ay nasa main building. There was cats everywhere. Ang mga server ng coffee cat ay nakasuot ng cat ears. Hugis tenga ang pusa ang mga upuan. Ang mga mesa naman ay hugis po. Cute tingnan yung lugar. Pinaghalong brown, green, blue ang interior ng cafe. Dumiretso sa pangdalawahang mesa si Mahal. Isang babae ang nagbaba ng menu sa mesa niya. Tawagan mo lang po kami kapag ready ka ng umorder, ma'am. Nakangiting sabi ng babae. Sige. Binasa ni Mahal yung menu. Hindi pamilyar sa kanya mga pangalan ng pagkain doon pero may mga description naman sa bawat picture. Kaya nagigets na rin niya. Sinenya sa niya ang isang server at umorder na ng pagkain. Habang hinihintay ang in-order ay pinagmusta niya ang mga tao sa coffee cat. Karamihan ay lalaki. May mga babae rin pero mas maraming lalaki. Isa sa napansin ni Mahal, halos lahat ng lalaki ay gwapo. Kaya pala bihira siyang makakita ng gwapo sa Maynila, nagtatago lahat sa Little Arena. Tricks, please. Nakakasawa na yung puro milk coffee. Sabi ng isang babae na malapit sa pwesto ni Mahal. I like it, sagot ng isang lalaki. Tumingin si Mahal sa pinanggagalingan ng boses. The guy was poker-faced. Walang emosyon habang nakatingin sa kasamang babae. You could sense nothing in his face. My kind of guy. Sayang, mukhang taken na. Trick, I had to treat. Sabuyan kita ng pixie dust dyan eh. Oh, I'm scared, sabi ng tinawag na Tricks. Milky coffee, pixie dust. Possible kaya na dalawang ito si Trina at si Captain. Nahinto ang pakikinig ni Mahal nang may humarang na katawan sa harap niya, si Roy, and he wasn't looking happy. Ano na naman kaya ang nagawa niya?